tanghali ay munggo na may malunggay at tinapa. Wala nga akong nahanap na malunggay. Tinapa lang nga ang nabili ko sa palengke. Lutong munggo na nga lang yung binili ko para nga hindi na nga ako mahirapan magpalambot ng munggo. Pinaghalo ko na nga lang yung brown rice at white rice. Isang lutuan na lang. Pinahirapan pa nga ako ng brown rice kasi madami siyang parang kuto. Ngayon ko lang napansin na butas pala yung nabili ko. Tapos kakulay pa siya ng brown rice. Wala nga akong ibang ginawa maghapon kundi piliin yung mga kuto dun sa brown rice. Ayoko na nga ibalik dun sa pinagbilhan ko kasi magiging abala pa nga sa akin kung babalik pa ako. Kaya naman pinagtiyagaan ko na lang himayin yung brown rice. Padali nga yung pagluto ko ng ulam. Kasi dinagdagan ko na lang ng kamatis at tinapay yung nabili kong munggo. Dami na nga ito kaya pwede ko na rin itong iulam para mamayang gabi. Pero ang nasa meal plan ko, insaladong talbos ng kamote. Pero parang bukas ko na yung maluluto kasi sayang yung tira kong munggo. Sa pagkain kasi ayoko talagang may nasasayang. Uubusin ang dapat ubusin. Dapat nga pahinga ko ngayong araw. Hindi ko pa rin napigilang hindi gumalaw. Naglaan na nga ako ng araw para sa pahinga ko. Para naman hindi ko naaabuso yung katawan ko. Pero wala nakasanayan na talaga yung gawain. Papahinga muna nga tayo sa bahay ni Lord. Kahit nga na malayo, mas pinili ko pang ang lakarin. Nakasanayan ko na rin kasi ang maglakad kahit pa malayo ang pupuntahan. Feeling ko kasi parang mas mabilis ako makakarating kung maglalakad. Nandito na naman ang kapatid ko. Ano-ano na naman ang gustong ipakontent sa akin.